Alright. Still, dito pa rin tayo sa may Quezon Boulevard. Tapos sa unahan ay Quimpo Boulevard. Mahagala ang itong boulevard ay mahaba pala talaga. Sobrang ibig ko kasi kanina ang tinutukoy kong boulevard ay hanggang dito lang sa may Bukana. Hindi ko naisip na ito palang Quimpo Boulevard ay boulevard pa rin pala siya. So parte pa siya ng boulevard, no? So magsisimula yung tinatawag naming Boulevard of Broken Rim sa Davao ay doon sa may Ramon Magsaysay Park, no? Ramon Magsaysay Avenue intersection or also known as Yangoren or Chinatown. Tapos dire-diretso mo yan dito, magtatapos yan sa may Bolton Bridge. Tapos sa kabilang Bolton Bridge, ang makikita mo naman dyan na boulevard ay Quimpo Boulevard na mahaba-haba din, no? So ang pinakadulo nun ay intersection sa MacArthur Highway, Matina. Okay, so shoutout nga pala dun sa mga nakatira dito sa Bolton Bridge. Okay, balikan natin. At isa na yan ang mga pinsan ko, no? Marami akong mga tawid at masagasaan. Diba? Hindi ka pwedeng tumawid dito ng pasimple lang, no? Papitiks-pitiks ka dito, tatawid. Nako, kulang ka ng sasagasaan. Kasi mga tao dito, mga driver, halos lahat ay nagmamadali. Nagmamadali, no? In a rush, in a hurry. Tayong-tay. Okay, so Bolton Bridge, Bolton Isla. So I don't know kung ito ay sakop ba ito ng Bolton Isla, pero pagkakaalala ko dati, bata pa ako, shoutout sa nanay ko dyan. Di ba nga sa una, nag-ano tadriya, nag-baktas-baktas na paingunugan San Pedro. Nya, kada kanto na atay paliton nga kuan, natay makitaan nga walansones, rambutan, durian. Nitong araw, mahagalat ito sa Davao ang durian. Hindi pa uso yung mga puyat-puyat na yan. Hindi pa, ang ano dati, naalala ko dati talaga native. Yung durian dito, native, tapos arancilio, cove. Yung mga puyat, premium puyat, mga D01 na yan, hindi pa yan uso, no? Hindi pa yan nag-exist. Basta naalala ko dati yung mga durian sa Davao dati is maliliit yung mabuto, malalaki yung buto. So ito yung mahagala, oh. So yun yung ano ko, gusto ko sanang ma-discover din sa Iloilo City na saan nga ba nakalagay, nakapwesto yung mga ganitong lugar ba, mga housing area, no? Yung mga di man siya slum or squatter ka ito mahagala, I don't know, ha? So let me know in the comment box. Parang hindi yata, parang awarded ito, no? By city government or sa pagtutulungan, no? Ng tinatawag nating NHA or National Housing Authority. So ito yung hindi ko nakikita sa Iloilo kasi kalsada talaga siya. Pero meron naman daw talaga, oo. May nagsabi naman na mga taga Iloilo din, kinumpirma na. Meron sila mga yung dating nakatira sa slum area, sa mga creeks, mga informal settlers ay nailipat, no, na i-relocate. Pero the moment kasi mga hagala na tinawag na nating relocation site, hindi na yan squatter. Hindi na siya slums, hindi na siya informal settler kasi nailipat kayo dyan. Ibig sabihin, meron na kayong rights of ownership sa inyong kinatatayo ang tawag na ito, kinatatayo ang bahay, di ba? Parang registered na yan sa inyo. Wala nang lulutang na private entity or private citizen or company or family na magkiklaim na yung lupa na yan na kinatitirikan ng bahay o ninyo ipag-aari namin. Kailangan nang umalis-lisanin, no? Di kaya yung mga ganon, di ba? Kasi ang nagbibigay naman ng ang nagre-relocate naman, sayang. Ang nagre-relocate naman ay ang government, LGU. So, yan, Bolton Isla. Basta kami doon, nagpupunta kami sa bahay ng pinsan ko. So, kung baka nanonood, just in case, no? Shout out sa aking mga pinsan dyan. Diyan sila nakatira dati, unahan. So, wala na sila kasi nakabili sila ng bahay dun sa may Toril. Ang Toril pala na word ay hindi siya maganda, no? Pakinggan para sa mga taga Clark, taga Angeles, taga Toril is siya? Clitoris, no? It's a part of sex organ sa babae. So, Toril. Kaya nga nung narinig, Toril? Seryoso kayo? Are you sure? Meron ganung pangalan sa Davao? May ganung lugar sa Davao? Sabi ko, meron talaga. Ang daming ng tao, eh. Isa nga yan sa may pinakamalaking population sa Davao, sa distrito. So, isa yan sa pinaka-most important. One of the most. Lahat ng distrito sa Davao ay siyempre playing the very important role, no? At isa doon na pinakamahalaga ang ginampanan niyang tungkulin sa Davao City, itong Toril District, no? Kasi sa kanya makikita ang napakagandang mga lupain
na napakayaman na talagang lahat ng mga pananim ay may bunga, no, masagana, durian, gulay, may mga falls. Oo, meron sa Toril Falls. In fact, ang Toril is dyan situated ang Mount Apo. At dyan din makikita ang mga Philippine Eagle, no? Na malayang nakakalipad. Pero yun na nga, sobrang napaka-endangered species or endemic. Ano ba tawag dyan? Yung konti na lang talaga, sobrang konti na lang talaga. Hanggang sa mawala na sa istorya. Basta ang agila, parang darating yung time na magiging parang dinosaur, no? Istorya na lang na nag-i-exist sila. Nag-i-exist ang dinosaur talaga, Toya, kasi may mga fossils, no? May mga evidence. Kaso nga lang, hanggang istorya na lang. Dito tayo para hindi harang sa mga tao. O nga pala, mula rito tanan natin si Mount Apo. Bala ko sana siyang puntahan ngayon, hapon, pero mas maganda kasi pag umaga. Tsaka hindi rin maganda ang klima ngayon kasi mayroong fogs, mayroong ulap na makapal. Kaya mahagala, pinakita ko sa inyo ang sitwasyon namin dito sa Davao. Kung kaya kakasubscribe lang nitong nagdaang mga araw. So ito yung Davao City. So marami. Kapag panoorin nyo ang i-recommend ko yung mga tawag nito, sila RPV Motovlog, no? Sila The Nature Wanderer, meron silang mga drone shots. Pero dito parang wala, no? Meron silang drone shots lang yata doon sa may bandang mga Boulevard area. So dito sa Bukana area wala masyado. I don't know. Basta maraming makikita mo talaga mostly is mga bubong ng mga bahay. So sabi nga ng iba, mga taga Davao lang din, no, sabi. Doon sa comment section, binabasa ko yung comment section sabi. Marami pa pala mga mga informal settlers sa Davao, eyesore, ganyan, dapat daw tanggalin na. So I don't know kung yung comment na yon is anti-poor comment ba yon or pro-poor or I don't know, no. So urban planning development. Ako wala naman akong problema diyan Wala akong problema sa kung may mga squatter, may mga ganito. Basta sa akin, ang mahalaga sa akin yung ikaliligaya ko na balita or mga information na malalaman na kahit pa sila nakatira sa squatter area, kahit sila nakatira sa slum area, or kahit pa sila yung mga informal settlers, still meron pa rin silang tawag nito, yung mataas pa rin ang kanilang dignidad na uri ng pamumuhay, di ba? Ibig sabihin ba yung accessible sa kanila yung palengke, makakabili sila ng mga prutas, pagkain, mga kumbaga hindi siya kagaya sa ibang mga lugar na napuntahan ko na tila yata, for example Manila, ito na lang NCR, diretso na tayo, paligoy-ligoy pa, no? So Metro Manila, NCR. Alam nyo ba sa NCR, kapag kayo natatrabaho lang doon, hindi ko naman ilalahat, pero kadalasan at experience ko rin to, no, sa mga kasamahan ko na dati 411 kasi ang sahod nung araw way back 2009, no? So dito sa Davao no, nasa siguro 211 ang sahod nun, 211 to 195. Total, sige ha, comment nga kayo dyan mga taga Davao, taga Cebu, taga Manila, taga Iloilo, saan man kayo sa Pilipinas. 2009, as far as I remember, ang bayad doon sa magtatrabaho ka as bagger sa isang SM, sa isang mall, ang bayad is 411 pesos, which is way bigger compared sa Davao City. Kasi sa Davao City, naalala ko sa mga Gaisano Mall, ay nasa 195 pesos. Kapag sa Gaisano South ka naman ay 211. Bagger yan ha mga gala. That's bagger price. I mean rates. Ngayon, ang bagger naman sa SM that time 2009 is 411 nga. So 410. Napakalaki, almost kalahati. Yun. Tapos sa Maynila, hindi ka talaga makabili ng ng mga mangga, hindi ka makakabili ng saging. Totoo yan, seryoso mga gala, sobrang mahal. Saging, mga mangga, mga gulay. Basta ang sahod mo doon, ang buhay mo talaga sa Manila is pambayad sa rent ng bahay, pamasahe araw-araw hanggang sumahod, tapos shampoo, yung pang mga basic necessity, pangligo, ganun, shampoo, sabon, toothbrush, toothpaste, sabon, panlaba. Yan yung mga basic necessity lang talaga ang purpose ng iyong sahod. So hindi ka na makakatikim na yung kadakain is talagang decente ang kain. Yung decente ba na kakain ka na kadakain 3 times a day talaga, tapos every kain meron talagang prutas sa lamisa, meron talagang yung madalas na napapanood natin sa mga panlabas, di ba, sa mga artista.
sa umaga, ano talaga, itlog, tapos tinapay, tapos kape or cereal or mga ganon, di ba? Mga gatas, tapos yun, gumagamit pa ng basta ano lang siya, napaka-basic ko talaga. Basta buhay, okay na yun. So, sapat na. Buhay ka lang, okay na, sapat na. Yun yung halaga ng 411 way back 2009. So ngayon, 600 plus na yung trabaho ng mga bagger. Alam niyo ba, Hagala, bagger lang talaga yung masasabi ko sa inyo kasi bagger, yan lang naman kasi nasubukan kong trabaho. Oo. Sa mga mga mall. So yun na yun, nasubukan kong trabaho hanggang sa hindi naman ako tumagal. Ang pinakamatagal ko, naalala ko sa Gaisano South Illustre sa Davao is parang 1 month and a half. Tapos sa Jollibee is 20 days. Yun lang, wala na ako ibang nasubukan trabaho. The rest is nasa sales nasa sales industry. So nasa company na ako na kung saan mas malaki ang sahod para sa mga taong nito, mas magaling, no? Kumbaga binabayaran ka dahil sa iyong skills, dahil sa iyong result, dahil sa iyong result or performance, gano'n, no? Performance level. So syempre, alam niyo ba ito dati kahit pa ibenta ko yung buong di ba, na-assign ako sa bagger, pero siyempre alam niyo ba na ang aking specialty or yung aking expertise is yung sa sales talaga, no? Magaling sa sales. So ngayon na-assign ako sa bagger, parang nagbabagger ako noon, tapos bagger, bagger, yun lang, baggage counter, yun, no? Tagakuha ng mga bag, tapos bigyan ng number yung tapos i-claim nila. Yun yung trabaho ko dati sa mall. Tapos parang feeling ko talaga nabububo ako, sobrang kinakalawang yung utak ko kasi hindi ko nagagamit yung aking skills, no? Skills ko talaga kasi mag-convince ang tao, skills ko yung mag-promote, skills ko yung mag-promote, gano'n, no? So ina-assign nga ako sa bagger, sa baggage kasi nga dahil nga sa aking educational attainment, no, medyo mababa, hindi nga talaga siya pasok para dun sa ganong mga trabaho, kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas, hindi naman talaga din skills ang tinitingnan, kundi grado talaga yung diploma. Kahit pa kaya mong lumunok ng apoy, di ba? Kahit kaya mong kumain ng blade, yung yung mga magician, di ba? Kahit pa kaya mong kumain ng 10 espada o ano pa man dyan, yung mga ginagawang basta skills and talent, no? Kahit pa napaka-talented mo, kahit pa napaka-skilled mo na tao, di ba? Hindi yan mababayaran. No, hindi yan ang titingnan ng mga korporasyon dito sa Pilipinas, kasi ang una talagang kinukuha ay yung diploma, record. Kahit pa napakabubo, kahit pa walang laman ng utak, basta may diploma, solve ka na, pasok ka, makukuha mo yung trabaho na pinapangarap ng iba na hindi mo naman din alam kung paano gagawin yun. So balikan natin yung trabaho ko na yun. So one time na-assign ako magbenta nung yung produkto nila na tissue. Aywan ko yun, basta promotion pa. So ang saya ko, para akong parang nakawala sa hawla, na parang sarap sa feeling, no, na magagawa mo yung bagay na yun talagang gusto mo. Oo, no matter kung magkano sahod o di ba? So ayun, happy ako. Tapos nung binalik ako sa bagger ulit, kasi tapos na yung parang 2 days, 3 days lang na yata ako, 5 days ba na nagtitinda ng mga tissue nila. So binalik ulit ako sa bagger, kaya yun, parang wala nananamlay na ulit ako. Parang ano ba yan? Walang challenge Alam mo yun, parang wala challenge yung itatago mo yung bag ng customer, bigay mo yung number, tapos i-claim sila. Parang walang challenge talaga. Hindi ko magamit ng utak. Totoo. So, sabi ko, ayaw ko na nga. So, yun, huminto ako noon. Tapos yun, buti na at nakahanap ako ng isang company talaga na high speed kung ikaw ay hardworking, di ba? The high speed hardworking company. Yun. Tapos yun, mas mapavalue ka, papalakpakan ka, may mga recognitions, may madadawat ng mga awards and trophies, di ba? So happy ako doon. Plus meron pang mga compensations, tapos meron pang mga perks, no? Kumbaga pwede kang ma-assign ka sa ibang lugar. Tapos yun, gusto ko yung mga ganong trabaho na kung saan ma-assign, kasi experience yun, mahagala sa tingin nyo ngayon. At dahil doon pinanganak ang inyong abang lingkod na si Galata Explorer. Okay, so balikan natin yung dito sa buhay ng mga taga rito. So masasabi ko nga na kahit pa man na nakatira lang, hindi sa akin problema kung eyesore, hindi siya eyesore sa akin, wala akong problema diyan. Oo. Malinis naman, di ba? Ang eyesore sa akin yung yung mga kalat, basura, may mga langaw, yung hindi talaga siya healthy na lugar para sa mga tao na maaari silang magkakasakit kasi ubo, sipon, ganyan, di ba? Mga amueba, magkalibanga, di ba?
Kasi ano sila, or magkakadiarrhea kasi hindi healthy yung kanilang environment in location, no? Kung saan sila nakatira. Pero so far malinis, no? Meron talaga makikitang pakialam ang kanilang, meron talagang tinatawag na sense of community din, no? Yun, eroplano. So meron talagang masasabing programa ang gobyerno mula sa mayor, kapitan hanggang sa purok presidenta. Talagang makikita mong meron silang pinapatupad talaga na no segregation, no tapon, o di kaya bawal maglagay ng basura sa oras ng hindi tingkuha ng na walang garbage truck. So, parang ganun lang mga kagala. So para sa akin, happy ako na kahit pa nakatira sa mga slum area ang mga tao, but still nakakapag-aral, nakapunta sa school, still afford bumili ng pagkain, basic, no, mga prutas. Hindi lang pagkain na panglaman lang ng tiyan, ha. Yun na nga, nakagaya nung sinabi ko sa Manila, na panlaman ng tiyan, sapat na. Pagising sa umaga, kumain ng sopas na, yung sopas is yung yung macaroni. Yung kasi yung macaroni sa atin kasi 'di ba sa mga Bisaya, ay sa Bisaya pero dito sa amin sa Davao, ang macaroni is ginagamit na natin yan pag fiesta, birthday occasion, ginagamit natin macaroni salad, ganun. Pero doon sa Manila, ang macaroni ginagawang sopas. Panlaman ng tiyan sa umaga, 10 pesos meron na. Spaghetti na puro ketchup. No, 10 peso meron na. Pansit. Kumbaga sa Manila, ang doon, ang importante buhay, alam mo yun, mahalaga buhay. Oo, di bali nang hindi ka makakain ng prutas. Tunay, seryoso yan. Basta may laman ng tiyan, makapagtrabaho, makahinga. Humihinga, may lakas ang katawan, makapagtrabaho kasi nakain ng carbs kahit paano, di ba? So anong carbs ba yung tinutukoy ko? Yun nga, macaroni, pansit, mga matataas ang carbs nun, mabibigat din sa tiyan, di ba? Mga heavy foods din yun. Sapat na yun para makapagtrabaho ka. So yun lang, tingnan mo si Kuya, naglalabas na siya kanyang mga basura. Kasi tatapon yan, may dadaan na basura na siguro. Konti na lang, no? Ngayang konti, may dadaan na garbage truck. So yun lang, nakakatuwa lang, no? Na it doesn't mean na nakatira ka dito sa lugar na ganito, or ng mga slums. Pero sure dito kung ito ba ay squatter, or ito ba ay informal settler. I don't know. So let me know in the comment box yung mga nakatira dyan na taga rito. Sino nanonood dyan ng mga taga Davao na taga rito. So pwede nyo kung tawag na to, i-orient. May kotse pa. Sana all. Diba? Basta siya, ang buhay dito sa Davao ay masasabi kong happy ako for Davaoenos kasi meron nga tayong gift of natures na napakadaming prutas, mura, napakasarap, de kalidad, at mga gulay, syempre. Traffic na siguro mga kagala, maraming salamat sa inyong panonood, no? Ano pa bang gusto natin gawing content dito? Di ako sure kung puntahan ko ba yun ngayon, kaso nga lang wala nang no? Ang time check tayo, alas 4:46, kaso traffic, and at the same time may may ulap. So di ko alam kung maganda ba siya tingnan mamaya. Try natin next nito. Pero parang gusto ko i-vlog yung esplanade namin dito dahil meron din kami dito sa esplanade, hindi pa nga talaga siya beautify, hindi pa siya magara tignan, no? Tapos yan, meron din filter, so content din yan So thank you for watching, ingat, and sa sunod na vlog ulit. Bye bye.